Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na na lubha lubha akong akong nagkasala sa sa isip, sa sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinagdiriwang natin ngayon ang paggunita kay San Luis Gonzaga, namamanata sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kaniyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kailangan kong magmapuri, bagamat wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sasabihin ko naman ngayon, ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung yaoy pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso at hindi ko nga matiyak kung ito'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaalam. Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigasin ni numan. Ipagmamapuri ko ang taong iyon. Ngunit hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan. At kung ako'y magmapuri man, hindi ako lalabas na hangal, sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit nagpipigil ako, sapagkat ayaw kong humigit sa nakikita at naririnig ang pagpapalagay ni numan sa akin. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat na sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina,
saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Matakot sa poon kayo kanyang bayan. Nang makamta ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din. Sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Lapit ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan, na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay. Di ba ninyo gustong inyong maranasan? Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kaniyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kaniyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi makapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos.
Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pagsumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kaniyang kalooban. At ipagkaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kaniyang mga suliranin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang umaga po, Father. Sino ang anxious ngayong araw? Ano ba yung anxious? Nababahala. Mayroong mga alalahaning iniisip o yung mga pangarap na gusto ay agad-agad ay makamit. Ang Ebanghelyo ay paalaala sa atin ng ating Poong Jesus Nazareno na we take things one at a time. Na atin po lamang mapanghahawakan ay ang mga bagay sa oras na ito. Kumbaga parang carpe diem. Isa buhay natin, danasin natin, ating pagsumikapan ang ngayon. Hindi naman sinasabi sa Ebanghelyo na wag isipin o iplano ang kinabukasan. Kaya lang ang nangyayari sa pagpaplano ng kinabukasan, sa pag-iisip ng iyong pangarap, mas nakakalimutan mo yung ngayon. Mas nakafocus ka doon sa wala pa kesa doon sa bagay na meron ka ngayon. Kaya ang Ebanghelyo ay paalaala na mayroon tayong subjective and objective desire. Ano po ba yung subjective desire? Kung subjective desire, ito ay ayon sa emosyon o nararamdaman ng tao. Yun po yung subjective desire. Yung objective desire ay ayon sa facts o katotohanan. Paano ba yung sample ng objective and subjective desire? Halimbawa po, it is raining. That's objective according to the fact. Hindi mo pwedeng sabihin hindi umuulan kung umuulan. It is raining. Ano yung subjective desire ng salitang it is raining? O depende ngayon sa bawat isa kung ano ang kaniyang pagtingin sa ulan. Halimbawa, I love raining. Subjective yun. Meron naman yung iba, umuulan na naman. Baha na naman. Yan, subjective yun. Pero yung objective ng raining ay hindi para tayo ay maasar o magalit. O hindi para bumaha. Dahil hindi lang naman tayo ang nangangailangan ng ulan. Ang mga halaman ay nangangailangan ng ulan. Ang mga tanim na mga magsasaka ay nangangailangan ng ulan upang lumago. Nangangahulugan, kung ating ibabatay sa Ebanghelyo, magkakaroon lamang ng katotohanan ang sinasabi ni Jesus
na hindi tayo dapat mabagabag sa mga bagay na nangyayari sa ating lipunan o sa ating kapaligiran. Unawain natin one at a time kung bakit ito nangyayari. Sapagkat ang object ng lahat ng ito ay walang iba kung hindi ang Diyos. Ang kaduluhan ng lahat ng ating karanasan ay ang Diyos. Lahat ng ito ay nagiging subjective ayon sa iyong emosyon, ayon sa iyong perspective, ayon sa iyong pananaw. Kaya ang lahat ng ating kinakain, lahat ng ating isinusuot, lahat ng ating concerns sa buhay are subjective by nature. Dahil bawat isa ay may kanya-kaniyang pananaw kung paano gagamitin ang mga bagay na ito patungo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya nga sa kaduluhan ng ating ebanghelyo, bago pa man natin ito gamitin, sabihin o maranasan, alam na ng Diyos ang mga bagay na ito. Tayo na lamang yung magbibigay ng meaning o kahulugan sa mga bagay na ating ginagawa. Sapagkat araw-araw, sapat na ang kaniyang concerns upang ito'y ating malampasan at ang bagay na ito ay dapat nakatuon to the highest order ng ating buhay. Bakit ka kumakain? Upang patuloy kang mabuhay at makapagpuri sa Diyos. Ano ang object ng iyong pagkain? Hindi para mabusog ka, kung hindi para magpasalamat ka na sa araw-araw ng buhay, mayroon pa rin tayong nakakain kahit na ito ay hindi sapat, pero meron. Kasi ang pagiging sapat at pagiging salat ng pagkain ay subjective pa rin. Hindi nyo ba nakita? Doon sa mga taong malakas kumain, ang isang tasa ng kanin ay hindi sapat. Pero doon sa mahina, ang isang tasa ng kanin ay sobra-sobra. Kasi nga, kahit ang pagkain ay subjective pa rin. Ang masarap sa iyo ay hindi masarap sa iba. Kaya nga kung kakain, ito ay pamamaraang magtuturo sa Diyos. Kahit ang pananamit ay subjective, ang maganda sa iyo ay hindi maganda sa iba. Kaya wag nating huhusgahan ng tao ayon sa kaniyang pananamit, kasi subjective ang pananamit. Diba? Minsan may nagsisimba, naka-spaghetti. Subjective yun eh. Dapat alam din natin ang object ng ating pananamit. Kapag pupunta ka sa simbahan, alam mo na ang pupuntahan mo ay pagdiriwang. Ang pupuntahan mo ay pagpupuri sa Diyos. Para tayo'y makapagpuri sa Diyos, huwag kang magsusuot ng damit na makakaagaw ng atensyon ng iba. Dahil hindi ikaw ang sentro o object ng pagtitipong iyon. Kaya nga kung tayo'y dadalo sa misa, tayo'y magdadamit ng tama. Dahil ayaw natin na tayo ang makagagawa upang ang iba ay masira
ang atensyon. Sa atin pong pang-araw-araw na buhay, palagi nating iisipin, palagi nating titingnan, ano ba ang object ng aking ginagawa? Saan ako dinadala ng mga karanasang ito at bakit kailangan ko tong gawin? Dahil hindi tayo pwedeng maglingkod ng hati sa isang bagay. Lahat ng pupuntahan natin ay walang iba kung hindi para sa Diyos. Dito pumapasok yung salitang the means does not justify the end. Kailangan ang pamamaraan mo ay tama upang ang kaduluhan ng iyong gagawin ay tama. Dapat consistent yung pagiging tama. Halimbawa, gusto kong makapasa sa exam. Anong gagawin mo? Ay di introspective. Hindi ka dapat magiging tamad. Kung hindi introspective, mag-iisip ka ng bagay upang ikaw ay makapasa. Ay di mag-aaral kang mabuti. Pag nakapasa ka dahil nangongodiko ka, hindi iyon justifiable. Kasi from the beginning, dishonest ka na. Kapag dishonest ka from the beginning, the ending will also be dishonest. Kaya nga ang ating ebanghelyo ay consistent sa paalaala na ang lahat ng mga bagay na nakakapagbigay sa atin ng pagkabagabag, concerns of the day, ay isa-isahin natin. Huwag muna nating tingnan o kunin ang kaabalahan ng iba. Unahin natin ang ating sariling kaabalahan upang tayo'y makarating sa dulo. Na ang kaduluhan ay ang Diyos ng nagbibigay ng araw-araw na pag-asa at biyaya. Si Jesus ay nagsasalita ngayon na tayo'y mas mahalaga kesa sa mga damo at sa mga ibon sa langit. Kaya nating magawa dahil lahat tayo'y binibigyan ng biyaya ng Diyos sa araw-araw. Sapat na sa bawat araw ang kaniyang mga suliranin, one at a time. Huwag munang lahat. Isa-isa, dahan-dahan. Anong gagawin ko ngayon? Hindi yung ano yung gagawin ko mamaya. Anong gagawin ko ngayon? Sa inyong pamamahay, anong gagawin nyo ngayon? Pag Sabado, ano usually ginagawa? Maglaba. O hindi maglaba, unahin ang paglalaba. Tsaka na yung ibang bagay. Huwag na munang gumala. Maglaba muna. Pagtapos na ang lahat ng concern sa pamamahay, tsaka tayo lalabas. O tsaka tayo pumunta ng mall. Maglaba muna. Ay yung iba, iniiwanan yung concerns of the day at niyayakap yung iba, kaya hindi natatapos. Kaya nagkakapatong-patong yung mga concerns dahil walang nire-resolba doon sa pangunahing oras at doon sa pangunahing pananaw. Huwag nating takasan yung concerns of the day kasi mahihirapan tayo kung tayo'y nag-iipon ng mga suliraning hindi natin binibigyan ng pansin. Isang halimbawa, paggising sa umaga kaya umiinit ang ulo ng mga pumapasok sa eskwela at opisina kasi sa gabi hindi inihahanda yung kailangan nila.
Di po ba? Dahil kung kailan mo kailangan, tsaka nawawala ang suklay. Kung kailan mo kailangan, tsaka nawawala yung mga nail cutter. May mga sariling isip itong mga ito. Kaya gabi pa lang, yung concerns na dapat mong harapin ay ayusin mo na dahil introspective ka, nakikita mo in the future na maayos ang darating dahil inumpisahan mo ng tama. Anong gagamitin mo kinabukasan? Anong aayusin mo ngayon para maging maayos ang mga susunod na galaw? Pinaghaharian tayo ng Diyos ayon sa kaniyang kalooban. Ganun pa man, dapat ang ating subject ay palaging pumapasok sa kaduluhan ng buhay. Unahin natin ang Diyos and everything will follow. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Ebanghelyo na maging tapat sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang ating mga panalangin sa Ama, naway nagpapahayag ng uri ng ating pagtitiwala at pagmamahal. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ama, pinauubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan naway masigasig na italaga ang kanilang mga sarili sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, pinauubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga dukha at nangangailangan naway makadama ng ating pagkalinga at pag-aaruga. Manalangin tayo. Ama, pinauubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Tayo naway mamuhay sa ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi magambala ang ating mga isip sa mga bagay na hindi dapat na ipag-alala. Manalangin tayo. Ama, pinauubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga may sakit naway maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal ng mga nagmamalasakit sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, pinauubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga tapat na yumao naway makibahagi sa pagwawagi ni Kristo laban sa kamatayan. Manalangin tayo. Ama, pinauubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ama, kami ay nananalig sa iyo. Huwag nawa naming ituon ang aming puso sa mga bagay ng mundong ito, kundi sa iyong mapagmahal na pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, gawin mo kaming makadulog katulad ni San Luis na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal, upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayoy sa amay ibinigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang kaduluhan ng ating pagpapagal. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubog at sa bibig bago umalis sa panampari o lay minister. Sumunod po tayo. Mga kadeboto, pabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images at ang Nazareno Novena and prayer booklet in English or Tagalog.
Nihandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, linggo, sa ganap ni Ka-6 ng umaga sa GMA 7. Gayun din para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa Himalaya ng Nazareno at gmail.com. Inaanyahan po ang lahat na sumubaybay. Pagkatapos ng misa, bibisyakan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.